So what's up guys? It's me again, Simon TV. Nagbabalik. So ayan, pauwi na tayo ngayon and so sad to say yung video pala natin kanina guys, naka-play siya kaya lang kinalulungkot kong sabihin pero hindi na ikabit yung external mic. Grabe. Ang dami ko pa namang sinasabi kanina. Ganda pa naman ang mga kwento ko. Naku, nung pagbaba ko ng helmet, nakita ko nakababa yung yung microphone. Ayun nga. Hindi nakakabit, nakakainis. Well, anyways. Paano ba yan? Ayun. Vlog tayo, pauwi. Pero maglalagay pa rin ako ng mga clip siguro nung papasok tayo. So ayan, bali wala namang masyadong sasabihin ngayon kasi hindi ko talaga matanggap. Pero yun, bali maaga tayo uwi ngayon guys. First day of school. Timing rin. Busy yung mga instructors. Meron silang inaasikaso. So ending, maaga tayong uuwi. Pero okay lang din. Pabor sa akin. Pwede pa tayo matulog, magpahinga. And ayun nga. Bali nakalabas na tayo ng Ascot. Dito na tayo ngayon sa Pingit. On the way to bahay na tayo guys. And ayun nga pala, naalala ko, as you can see, ayan, naka fully digital panel gauge na pala tayo guys. Bali itong fully digital panel gauge na to, nabili ko lang sa Shopee. And nakakatuwa pa kasi aksidente lang yung mga pangyayari na to. Bali, syempre yan, tambay kasi tayo sa Shopee palagi, nagtitingin ng mga pyesa. And hindi ko inaasahan na kaka-scroll ko madidiscover ko tong digital panel gauge. And well, actually hindi naman siya talaga pang Marvel 125 tong panel gauge na to. Nung nakita ko yung digital panel gauge na to, ang nakalagay is pang Aveta V13R siya. So na-curious ako kasi baka kako hindi naman talaga pang Marvel. So sinearch ko. And nung nakita ko sa Google, ayan. Grabe guys, magugulat kayo sa makikita nyo kasi itong Aveta V13R pala. Kapareho siya nung Marvel 125 natin dito sa Pilipinas, 'di ba? So, ang kaibahan lang nila yung pangalan. Bali made in Malaysia kasi to. And yung pangalan niya is Aveta V13R. Bali yung Aveta doon, yun yung parang pinaka brand nila. Sa Malaysia, Aveta, dito naman sa atin sa Pilipinas is Euro, di ba? Then yung pinaka pangalan ng motor sa kanila is V13R, dito naman sa atin Marvel 125. So ayun, nung nakita ko naman na pareho sila nung design, pati forma. Ang pinagkaiba lang nila guys is yung kulay ng mga motor. So ang ginawa ko, sinearch ko kung pareho ba ng wiring yung dalawang motor na to na made in Malaysia at saka made in Philippines na. And ayun, nakita ko pareho naman sila ng wiring and sinearch ko din dun sa mismong description ng Shopee, dun sa may pag item na to mismo. Nakita ko naman compatible daw siya sa Marvel 125. So ayun, hindi na ako nagdalawang isip guys kasi talagang nung unang beses ko tong makita, nagandahan ako kaya binili ko kaagad. And ang kagandahan pa nun,
nabili ko siya gamit yung SPay later ko, so kahit mahal siya, hindi siya ganun kabigat para sa akin kasi pwede ko siyang hulugan. I mean, nakuha ko siya hulugan, good for 6 months. And ayan, sa mga ka-Marvel ko dyan, yung mga gustong bumili or mag-avail ng fully digital panel gauge na yan, hanapin nyo lang yung video ko, yung last video ko sa YouTube channel natin. Tignan nyo doon sa description box kasi nilagay ko doon yung link nung mismong Shopee link nung fully digital panel gauge na to. So sa mga ka-Marvel ko dyan, shout out, and comment naman kayo kung isa kayo sa mga ka-Marvel na nakapanood ng video na to. So ayun lang, share ko lang sa inyo kasi syempre alam ko marami rin nag-aangad ng mga ganitong pyesa para sa mga motor nila, kaya share ko sa inyo yung mga nakikita ko mga kakaibang pyesa na pwede nating i-upgrade sa motor natin. And bago ang lahat pala, munti ko na makalimutan, ayan, bibili muna tayo ng garbage bag, may paggagamitan para bukas. So ayan, bali palalabas ko lang ng bilihan ng mga school supplies, guys. Bali diretso uwi na tayo, meron lang ang binili saglit na kakailanganin para bukas. So ayun, dito ako sa palengke ng Baler. On the way to Dipax na tayo. Ayun, balik tayo sa kwento ko kanina. So dito nga sa fully digital panel gauge na nabili ko, bali sa wirings, ayan, sasabihin ko na rin, sa wirings wala namang nabago. So upon checking nung dumating tong parcel na to, tinignan ko lahat ng sockets, maging yung mga pwesto ng wire kung tama ba doon sa original or yung stock na panel gauge. So luckily wala naman siyang wala namang nabago. And actually may nadagdag pa yung sa RPM gauge niya. So nadagdag siya ng wire. So bali ang ginawa ko, dahil kailangan nga i-tap to doon sa ignition coil, diba, hindi naman naabot yung wire, dinugtungan ko na lang, then saka ko tinap doon sa ignition coil. Then syempre pag magtatap kayo, guys, kailangan i-secure nyo yung wire. Hanggat maaari double check nyo kung nakadikit ba siya sa mga positive or kung ano man na pwedeng pagmula ng spark or ng short circuit ng motor natin, para safe yung motor natin, So ayun, ang masasabi ko lang dito, maganda naman siya, wala akong masabi kasi dun sa reading ng fuel niya, accurate naman. Kumbaga is tumutugma naman dun sa sa dami nung laman ng tangke. So paano ko nasabi? So tinatansya ko kasi, and syempre motor ko to, kumbaga ako yung nakakakilala. Matatansya ko naman kung gaano nakalayo yung natakbo dun sa bar na natitira dito sa motor. So ayun, accurate naman, and ang kagandahan pa dito, meron siyang dagdag na features, which is yung reading ng battery. So makikita mo dito kung goods pa ba or low bat na yung battery mo, guys, kasi meron ng indicator dito para sa charge ng battery mo. Then ayan, yung sa RPM gauge naman niya, gumagana naman siya, kaya lang syempre hindi naman natin masasabi kung accurate to. Pero so far, nung kinukumpara ko naman siya doon sa motor na sinabayan ko doon sa GTR, goods naman. Kumbaga kung ano yung reading ng RPM niya rito, same siya doon sa GTR. Then dito sa reading naman nung speed niya, guys, dito sa kung gaano kabilis na tayong tumatakbo,
Kinumpara ko na lang yung reading niya doon sa original or doon sa stock na panel gauge niya. So sinubukan ko rin mag top speed dito, and yung top speed na nakuha niya dito sa reading niya is pareho doon sa stock na ano. So paano ba? So ayun, hindi naman ako nag-expect na kumbaga parang ay bababa yung reading dito kasi digital. So ayun, hindi naman ako nabigla. Talagang expect na natin yan na advance talaga yung reading ng Marvel natin. Pero all in all, dito sa digital panel gauge na to, wala akong masabi. Napakaganda. And ayan, bali sa umaga, kahit maaraw, nakikita pa siya guys, visible pa naman. Bali ayan, nakatinted ako ng helmet, yung lens kung makikita nyo. Then nasisinagan siya ngayon ng araw, pero visible na visible pa rin naman yung kulay nung panel gauge natin kahit nasisinagan siya ng araw. And sa gabi naman, maganda rin siya, lalo na pag gabi, kasi talagang glowing yung yung effect niya. Talagang kitang-kita mo yung detail nitong digital panel gauge. So all in all, talagang maganda siya guys. 5 star siya para sa akin. Wala akong masasabi. Maganda siya guys, maganda. So sa mga ka-Marvel ko dyan na gustong bumili, hanapin nyo lang yung video ko, yung previous video ko dito sa YouTube channel ko. Andun sa description box yung link guys, para mabili nyo. So nagkakahalaga to ng 2,039 sa original price niya, pero dahil may voucher ako, nabili ko lang siya ng 1,700, I think. Parang naglalaro doon sa 1,700. And ang kagandahan pa noon, sabi ko nga sa inyo, may SPay later ako. So hindi siya ganun kabigat sa akin pag nung binili ko, kasi huhulugan ko siya within 6 months. Pero syempre expect mo mataas din yung interest nung Shopee dito sa item na to. Pero all in all, yun nga, goods. Wala akong masabi, and until now, sa 1 week na lumipas, wala namang nagiging problema. So ayan, makikita mo dyan yung light indicator ng spark light. Ayan, pag nag high lumalabas. Ayan, dito pagka nag flasher ka or signal light, ayan, kabilaan meron. So maganda siya guys, wala akong masabi. Wala akong masabi. So ayun nga, legit. Sobrang nire-recommend ko to sa mga Marvel user dyan. Then ayan, actually itong digital panel gauge na to, binili ko rin talaga kasi magwa 1 year na. And regalo ko sa motor na to, kasi sa loob ng 1 year, hindi naman niya ako binigyan ng sakit ng ulo. Mga minor lang, which is yung mga maintenance lang din naman talaga niya. Kumbaga yung mga maintenance na hindi inaasahan, yun. And deserve pa rin naman niya, syempre, di ba? Kasi kasangga ko ito sa araw-araw ako napasok, di ba? So deserve niya naman na bilan ng bagong pyesa. And siguro kung magkakapera, mga unexpected, next kong plano is either bibili ako ng swing arm or magpapa-disc brake ako, kasi mas reliable gamitin pag naka-disc brake Alam naman nating lahat yan guys. Pero yun nga, kung magkakapera. Pero kung hindi man, siguro sa pangalawang taon na or sa next year na, pag nag 2 years na tong motor, saka na lang uli natin bibilan para may regalo tayo. Ito kasi sa February pa naman siya magwa 1 year actually. Pero in advance ko na i-regalo ko dito, para syempre na-excite din akong bumili kasi ang ganda nga. So ayun lang, abang-abang lang kayo guys sa mga piyesang i-upgrade pa natin dito. Actually wala pang pangalan tong motor ko, pero Marvel 125. So ayun, kapag may mga kakaibang piyesa akong nabili or nakita, ay share ko naman sa inyo. Lalagay ko lang yung link sa description box, para hindi lang ako yung may mga ganitong piyesa, di ba ga? So yun lang guys, abang-abang lang kayo.
Marami pa to. Traffic ah. Ngayon lang nag-traffic dito sa tulay na to ah. Daming sakyan. Like legit. Ay, naalala ko na naman yung vlog natin kanina. Ang dami ko sinasabi guys. Promise. Tapos nalungkot ako pag alis ko kasi nung helmet nakita ko hindi nakakabit yung mic. Nakakalungkot naman. Ayan tuloy, pag uwi ko lang yung may papakita ko sa vlog. So, dito na tayo dadaan. Mas maganda yung daan dito para na-espalto na. Do maganda dumaan sa bukid guys, promise, kasi maganda yung view, kaya lang mainit din. So dito na lang ako dadaan, ayoko mainitan masyado. Hindi naman sa Marte. Maitim na nga, lalo ka pa magpapabila, di ba? Wow. Nespalto na rin nila dito ah. Dito na tayo. Isang ligo na lang guys. So dito ko natatapusin yung video guys. So once again, it's me, Simon TV. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe, comment, and share ng video na to. So see you again.